Hey guys, so we have a question here. Paano ba natin malalaman kung pababa na or pabagsak na yung mga asset na binibili natin? Now, ipapakita natin yan sa inyo. Now, may mga obvious trend kasi tayo na tinatawag sa trading and ipakita natin yung ilan sa mga obvious trend na yon. First is itong tinatawag nating trend line. Okay? Pataas, ibig sabihin, ang tawag dito ay uptrend line. And kung mapapansin nyo, every time, no? Every time na bumabagsak yung presyo dito sa may linyang ito, okay? Sa mga levels na ito, umaangat yung presyo. What do I mean by that? Okay? Tingnan yung mabuti. Pumunta dito sa linyang ito yung presyo, umakyat, okay? Bumagsak na naman, umakyat. Next, bumagsak na naman, umakyat, bumagsak, umakyat. So, yan yung tinatawag nating trend line. And kung mapapansin natin dito, nagkaroon tayo ng pagbasag. Ayan, bumaba yung presyo. Ibig sabihin, yung uptrend line na ito, okay, ay nabasag na. One sign na pababa na yung presyo ng asset na ito or pababa na yung presyo ng coin na ito. Okay? So, meron na tayong clue number 1. Next, ano pa yung mga obvious trend na meron tayo dito? Kung mapapansin natin dito, meron din tayong rectangle pattern. Okay? Anong ibig kong sabihin? Ito yung level nung sa taas. Okay? And ito naman yung level ng sa baba. Ayan. Pakita natin. Okay, ibig sabihin, nung nabasag na yung trend dito sa uptrend, okay, bumagsak yung coin, right? Bumagsak yung presyo, bumaba dito. Anong nangyari after bumaba dito? Tumaas na naman. Anong nangyari after nung tumaas? Bumaba na naman. Until such time na nabasag niya na guys yung trend na ito, okay? Ano yung tawag sa rectangle pattern nito? Ang tawag natin dyan ay consolidation box. Alright, so ibig sabihin, dalawa na yung nabasag, okay? Nabasag na yung uptrend, nabasag pa yung sideways pattern or nabasag pa yung rectangle box or nabasag pa yung consolidation box. May clue na tayo na pababa ngayong takbo ng asset na ito. Next, meron pa tayong tinatawag na lower high. Anong ibig kong sabihin? This one is the high. Okay. Next is we have the lower high. Alright, so lower high. There you go. Ibig sabihin, this high is lower than this high. Okay, napapansin nyo? Ito yung tuktok ng kabila and ito naman yung tuktok ng bagong trend. Okay, kung mapapansin nyo, yung tuktok nito ay mas mababa dito. Okay, yan yung tinatawag nating lower high. Kaya masasabi natin ngayon na pwede na tayong mag-short or masasabi natin ngayon na pabagsak na ngayon yung trend ng asset na ito. Kaya nag-enter tayo ng short position dito and ayun na nga, pababa na siya. No? So, ganun akong mag-trade and ganun ko tinitingnan kung ano yung possible na magiging galaw ng market. Okay? But again, hindi ibig sabihin na nakita na natin itong pagbasag dito, nakita na natin itong pagbasag dito, eh masasabi na natin na 100% correct na yung technical analysis natin. Hindi ganun yun. Okay? May mga times na naglalaro yung market, may mga times na mali yung ating technical analysis and ganun, no? Ang magandang gawin na lang guys is maglagay ka ng stop loss and maglagay ka ng take profit. Okay? Just in case man na tama yung technical analysis mo, edi maganda, kikita ka ng pera. Pero just in case man na magkamali ka, well, that's okay. That's a part of trading. And na nga, posibleng mawalan ka ng pera but at least meron kang tinatawag na risk management. Okay? So, that's it. And napaka-short lang ng video na ito pero hopefully may natutunan kayo. Until next time, have a great day. Peace out.